Anis po ay nasa kabilang linya. Senator, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, kabayan. Opo. Yung hearing po kahapon, parang ang lumalabas nagsisinungaling si Las Cañas sa kanya mga sinabi kung pagbabatayan natin ang ipinahayag ng ilang mga senador o pagtatanong kay Las Cañas. Hindi po totoo yan. Alam nyo, 6 na oras talagang grinil si Las Cañas. Arthur Las Cañas at hindi naman nila nabutasan. Alam nyo, ang daming detalyeng ibinigay ni Las Cañas at ano ba yung napuna nila? Wala naman silang nabutas, ano? So, yan lang po yung mga gusto nilang sabihin para nga ma-influensyahan yung mga kababayan natin na ganun nga, hindi credible. Pero doon sa mga nakapanood, narinig nila, nakita nila na talagang nagsasabi ng totoo yung tao. Okay. Saan kaya mapupunta ho dito ang naturang hearing? Ang balita ho namin ay wala nang susunod na hearing. Yun na ang last. Yun ho ang nabalitaan ko through the media din. Pero ngayon i-kukumpirmahin namin. Pero sa akin nakakalungkot yun. Talagang ang dami pang pwedeng mapuntahan ito, no? Para nga ma-check natin kung gusto talaga nilang kumpirmahin yung mga sinabi. Ang dami yung mga paraan dito at may mga pwedeng lumabas din ng mga testigo ulit, ano? Para kay nasuportahan yung mga statements ni Matubato at ni Las Cañas. Pero titignan po natin ngayon kung ano po mangyari. Yung sinasabing dance instructor, parang gustong palabasin ho doon na buhay pa yon. Una, isa lang ba yung dance instructor sa buong Davao? Kumbaga sa akin dito, nasabihan kayo na ganun lang, paniniwalaan nyo kaagad. Samantala, itong taong ito na tinataya yung buhay niya, dalawa yan sila na kumpirma, hindi nyo paniniwalaan. Kumbaga nandiyan na yung katotohanan sa harap nyo, ayaw nyo pang paniwalaan, at talagang ibig sabihin, nagbubulag-bulagan na kayo. Okay. Doon sa naging mga pahayag niya, yung ba'y marami pang hindi siya nabanggit? Marami ho siyang hindi pa binanggit, ano? Pero yan na ho yung, kumbaga, yung pinakang sustansya ng kanyang salaysay, mabibigat po yan. Inaakusahan niya ng mastermind ng murder at contract killing at political assassination si President Duterte at yung anak na si Vice Mayor Paulo Duterte. Mabigat po na akusasyon yan. At alam nyo, inoobserbahan ko simula nung lumabas si Las Cañas noong February 20, hindi tayo nakarinig ng kinontra punto por punto yung mga aligasyon ni Las Cañas. Ang ginawa lang ng mga Duterte ay general denial. So, mabigat po yung sinabi niya, mga detalye kung saan, lugar, sino yung mga gumawa, papaano. Talagang, so, dapat ay inisa-isa din nila ang sagot doon sa mga binanggit ni Las Cañas. Opo, ganun yan. Kasi as it is, hindi po nila na kontra yung sinabi ni Las Cañas. Ang ang gumagawa nito ngayon, nagpapalabas na parang hindi credible si Las Cañas, ay yung mga kumaga may killing na mga senador towards sa Las Cañas. Biruin nyo, ang pinupunteriya lang nila bakit daw nagsinungaling nung una. Kumaga ano pa man, ang punto po dito, nagsasabi ng totoo si Las Cañas ngayon. At yung sinasabi niya, mabigat ang implikasyon. Ano po ba ang gagawin natin doon? Yun po yan. Ano sa akala ho ninyo ang ginawa ni Las Cañas para sa maging credible? Ang sa akin ho, inilabas niya na yung yung kumbaga kaluluwa niya rito, ano? At kabayan, buhay yung pinaya niya. Ang napakadaling gawin nito ni Las Cañas na mamuhay ng tahimik. Na mag-retire siya, talagang kaso talagang nabagabag siya ng konsensya niya
biruin nyo, napakababaw yung gusto nilang mangyari na kaya daw lumalabas ngayon dahil ni-reject daw yung kanyang mga Negosyong mga gusto. kabuhayan. Oo. Tingnan nyo naman po yan, no? Presidente yung tinuturo niya. Presidenteng mamamatay tao. Ilalabas niya yung iaakusahan niya ngayon na involved sa murder. Kung subukan nga nilang gawin yon, sila nga hindi nga nila kaya magsabi ng negatibo sa presidente, mga senador sila. Ang ginagawa nila sumipsip kay presidente kasi nga ayaw nilang mabalingan ng galit. Senador na sila noon. Ito pa, retiradong pulis, tinataya yung buhay at pati pamilya. Ano po? Yun po ang pinakang ng credibility niya. Kasi hindi po ginagawa ng ordinaryong tao, lalo na magsisinungaling. So, sabihin yung 6 na oras po na salaysay niya, anong ginawa niya doon? Gumawa lang siya ng kwento? Nakita naman po natin, narinig po natin, totoo po yung sinasabi niya. Okay. Nabanggit ba sa inyo ni Las Cañas na nakahanda siya so ano man magiging consequence, magiging kinalabasan nito sa kanyang ginawa? Opo. Kaya nga, sabi niya, handa siya makulong. Alam niya nga, makukulong na siya dyan. In-implicate niya yung sarili niya. Handa siyang mamatay. So, admission against interest ito, mabigat po na testimonya yan. Kasi ito, kung tignan nyo, ang mga pinapaniwalaan ng senador, yung testimonya ng drug lord, si Kerwin Espinosa, itong sila Dayan, di ba? Nakita naman na butas-butas yung kwento, hindi maturo ni Dayan kung saang car park ba siya nagbigay ng pera dun daw sa hotel noon, next sa Burnham. Tapos itong si Kerwin Espinosa, hindi niya mapaliwanag bakit magpapapicture taking sa kanya yung si Senador De Lima na drug lord siya. Kumaga talagang butas-butas pero pinaniwalaan ng mga senador. Na itong mga senador na ito na nagsasabi na hindi credible si Espinosa. Okay. So, Las Cañas. Ang sabi ho ngayon ay ipapaubayan na lamang ng Senado sa pulisya at CSR ang mga binulgar ni Las Cañas. Titingnan po natin kasi marami pa rin po pwedeng hantungan yan. Ultimately, sabi ko nga, it's up to us. Kung hayaan lang natin yon, ito implication kasi mamamatay tao si President Duterte. Ano ngayon? Ayaw nilang harapin yun kasi hindi nila alam kung anong gagawin. Hindi nila kayang sabihin yon at baka nga balingan sila ng galit ni President Duterte. Talong-talo kayo na itong tao na ito na talagang isinugal na lahat, itinaya na lahat para lang sa katotohanan. Sa akin, yun po ang nakakalungkot na pangyayari. Okay. Maraming salamat po, Senator. Abangan namin kung ano mangyayari kay Las Cañas. Good morning. Maraming salamat po sa inyo. Senator Antonio Trillanes.